Breaking news mga kababayan, isang laos na artista na pagurang na ito ay nilait ang mga DDS. Ayon dito sa kanyang pinost mga kababayan, nakakaawa daw. Nakakaawa ka. DDS ka pa rin hanggang ngayon? Aba, anong akala mo sa mga DDS? Patay gutom na kagaya nyo? Pinklawan, tangalista, bobolista. Nako mga kababayan, pakinggan po natin ang pasabog ni General Macanas dito. Bago yan ay babasahin ko lang itong nakasulat dito. Agot Isidro, awang-awa ang nararamdaman sa taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ipinahayag ng aktres na si Agot Isidro na naaawa ang kanyang nararamdaman sa isang netizen na patuloy pa ring sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pahayag ay tugon niya sa komento ng naturang netizen na kumestyon sa kanyang paninindigan at kung nagbago na umano ang kanyang paniniwala sa politika. Ay PTU Agot, hirap na hirap ka diretsahin. Sino ang tinutukoy mo dito sa tweet mo? Naglalaban ba pagiging anti-Marcos at pro-Marcos mo ngayon? Ang ani ng netizen. Bumelta naman itong si Agot Isidro ng mas nakakaawa ka, DDS ka pa rin hanggang ngayon. Aba, ayan si Agot Isidro. Tila nilalait ang mga DDS. Itong Agot Isidro na ito ay kulukulubot na. Yan ang sabi ng mga komento. So, pakinggan po natin ang banat ni General Macanas dito. Nako, mga kababayan ko, magugulat kayo dito. Nako po, mga kababayan, talagang binanatan ito ng mga DDS, itong si Agot Isidro. Nako po, mga kababayan ko, palaos na daw kasi, kaya nagpapapansin na naman. Papapansin na si Agot Isidro, wala ng project. Kasi nga, gurang na nga ito, halaka. Grabe ito. Ito po ang balita kay General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Today PH and News. Agot Isidro may mensahe sa mga patuloy na sumusuporta kay Duterte. Hindi napigilang magpahayag ng saloobin ni Agot Isidro matapos batikusin ng isang netizen ang kanyang post sa social media. Ayon sa netizen, nalilito raw siya kung nagbago na ba ang paninindigan ni Isidro at kung ito ay kumakampi na umano kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay. Ito, basahin ko yung post ng netizen na sabi, kay PJ, I pity you, Agot, hirap na hirap ka diritsahin. Sino ang tinutukoy mo dito sa tweet mo? Naglalaban ba pagiging anti-Marcos at pro-Marcos mo ngayon? Kasi number one, isa sa mga anti-Marcos nung bago eleksyon ng 2022 presidential election, tantang-tana, galit na galit itong Agot Isidro na ito sa isang BBM na candidate. Nako po. So tayo naman, mga nabudol, tayo ang tigdepensa kay BBM, no? Nung inaatake ng mga artista. Ayun. Kasama na itong si Agot Isidro. So ngayon, wala na. Nagbago na, oh. Di nila alam kung saan sila lulugar. Batikusin pa ba si Marcos? O parang klaro na gusto na nilang kampihan. Kaya yan ang birada ng netizen dito kay Agot Isidro.
Oh, ayan mga kababayan, ano naman sinasabi ng mga netizen dito? Ganyan kasi ang laos na kamukha ni Palito, ala ka? Ako din, 110% suporta kay Tatay Digong. Marami sa mga artista noong mabalitaan na binigyan ng 38 million si Andrew E. Nainggit sila at nagnanais sa mabigyan ng milyones. Naku po, Agot, maghanap ka na ng bansa na kukup-kup sa'yo. Sama mo si Trililing. Saba mag-abil kayo ng asylum. Ito ang sagot kay Agot. Nako po. Isa na namang bangkain suka at nagpapapansin, laos na kasi siya. Duterte pa rin from Northern Luzon. Nako po mga kababayan, grabe talaga ang pagmamahal nila kay Tatay Digong. Isama muna kami sir, solid Duterte kami, Mindanao. Nako po, grabe talagang pagmamahal kay Tatay Digong. Sir, laos na kasi yan, The Wonders Philippines. Laos na si Agot Isidro. Halaka, grabe, laos na pala ito. Sa kanyang tugon, mariing itinanggi ni Isidro ang paratang at iginit na hindi siya lumipat ng panig. Sa halip, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya at awa sa mga taong ngayon ay patuloy pa ring sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng mga isyong kinakaharap nito. Dagdag pa ni Isidro, mahalagang suriin ng publiko ang mga nagdaang pangyayari at maging bukas sa katotohanan sa halip na manatiling bulan sa pananagutan at hustisya. Ang naturang pahayag ay orihinal na ibinahagi noong November 2025 at muling umani ng reaksyon mula sa netizens na hati ang opinion na naging mensahe sa aktres. So, ang aktual na sagot ni Agot Isidro, sabi niya, May, mas nakakaawa ka, DDS ka pa rin hanggang ngayon. Huh? Siyempre! Ayan mga kababayan, nakakaawa daw ang pagiging DDS. Naku po, ang mga dilawan na pinklawan ng mga ito, mga mukhang pera din ang mga ito mga kababayan. Tignan nyo si Andrew E. Nakatanggap ng 68 million tapos biglang abroad. Tapos makikita mo na lang nanonood ng basketball NBA sa Lakers. Diba mga kababayan, kunwari, supporter, yun, nagpapabayad din pala ito. Ayan, Agot Isidro, nainggit ka na naman. Yan ang sabi ng mga netizen. Laos ka na kasi, pagurang-gurang ka na. Grabe mga komento. Binanatan itong si Agot Isidro, nagurang-gurang na, halaka. Once a DDS, forever DDS. Basta, yung mga organic na DDS, ha? Hindi magbabago. Ako, very proud ako, DDS. Ako, si Johnny Macanas, proud, diehard, Duterte supporter. Nako mga kababayan, nako, matagal na po, mayor pa lang si Tatay Digong. Isa na po akong number 1 fan. Bilang mayor ng Davao noon ay tuwang-tawa po ako sa tuwing magsasalita ako, mga kababayan. Kasi nakita nyo naman noon, nung Manila Bay, nung sinimulan ang rehabilitation ng Manila Bay, nandyan po tayo. Isa po tayo sa mga sumuporta kay Tatay Digong. Isa po tayo sa daily development ng rehabilitation ng Manila Bay. Mula sa dugyot na Manila Bay na dagat na ito, naging Boracay. Ang itsura nito mula sa dugyot na mabaho, dugyot na baboy, na hindi nilinis sa mga pangulong dugyot, naturingang mga disente, pero dugyot ang pamamalakad. Isang probinsyanong mayor na si Tatay Digong tumakbo sa pagkapangulo ng 2016, nanalo, naka-naka, naging paraiso. Ang daming mga foreigner, mga Pilipinong natuwa dito. Sinong nagpagawa? Si Tatay Digong. O ngayon, balik dugyot ulit ang Manila Bay. Ako proud po ako na isa po ako sa mga numero 1 na tumangkilik sa mga legasiya ni Tatay Digong. Proud po ako na masasabi niyong anak ng isang Duterte.
na talagang solid. Nakita nyo naman mga kababayan. Syempre, unity nun. Kasama ni Sara itong si BBM. Lang nga naman hindi ko suportahan yung dalawa. Diba mga kababayan, si Sara sa si BBM. Kung si Sara ang tumakbo nun, diba? Nakita nyo, kalye survey natin nun, tayong nagpasimuno niyan. Buong mundo gumaya sa akin. Diba? So tuloy pa natin ito. Itong si Agot Isidro, kinawawa ng DDS ngayon. Pinaka the best president. Tatay Digong. Wala nang iba. Totoo yan mga kababayan. Magagaya ito kay Jose Rizal. The living national hero. Tignan yung ginawa kay Jose Rizal. Pina-firing squad ng mga Espanyol, na mga paring Katoliko na bumaboy sa Pilipinas. Anong ginawa ni Jose Rizal? Lumaban ito sa pamamagitan ng panunulat, pagsusulat ng mga matataling hagang mga tula laban sa gobyernong Espanya. Si Tatay Digong ngayon, ginawa niya ang kanyang kamay na bakal. Tignan nyo, ibinenta nung mga kalaban sa politika. Diba? Ano masasabi nyo mga kababayan ko? Diba? Anong akala mo sa mga DDS kawawa? Diyos ko, baka ibili pa kita ng 10 kabang bigas. Agot Isidro sabi ni Tomas Cordero ng Ako, Johnny Santa Ana. Macanas. So, suportahan ko pagtakbo ni VP Sara as president sa 2028. May convince ba sa akin? Wala naman. Sariling desisyon ko. Kasi nakita ko kung paano namuno ang mga Duterte una sa Davao. And then nung presidente itong si Tatay Digong natin, naranasan ko mismo ang kanyang good governance. Kita nyo mga kababayan ko, the best president na naging Pangulo, si Tatay Digong, wala nang iba. Mas magaling pa kay Marcos ito. Yung Marcos Senior na kurakot din. Yan ang sabi ng mga komento mga kababayan. Si Tatay Digong lang ang naging makabayan eh. Diba? Kung umabot kayo sa bidyong ito mga kababayan ko, shout out sa inyong lahat. I-comment na ang inyong mga sari-saring reaksyon. For transparency, for a better democracy, Agot Isidro, binakbakan ng milyong-milyong mga tagahanga ni Tatay Digong. Pahiya ito. Mala Sharon Cubeta. Tingnan nyo mga kababayan ko. Isang like, isang share at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. At salamat tayo kay General Macanas, isang malupit na komentarista na atin namang sinusundan. Okay po, mabuhay.